Hello po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat diyan sa may Paisawan, Bagak, Bataan, sa may Malabon at sa kabuuan po ng Bagong Baryo. No? Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, isang araw na naman ng linggo at nagkakatipon-tipon tayo sa ating mga tahanan upang minsan pa ay makinig sa aral ng Panginoon. No? Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Walang hanggan at mapagpalang Ama, bigyan mo ng liwanag sa araw nito ang aming mga isipang uhaw sa katotohanan at kapayapaan sa pusong naghahangad ng kapahingahan. Bigyan mo ng lakas at kapangyarihang harapin ang sino mang may mga mabibigat na pagsubok na kanilang haharapin. Bigyan mo rin kami ng kakayahan at kamalayan na masumpungan ang lihim ng iyong banal na presensya. Pagpalain mo, Ama, ang gawain ito sa tulong ng banal na Espiritu. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa aming mga labi. Muli, Panginoon, salamat sa umagang ito. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga muli sa inyong lahat na mga kapatid. Gayon din sa ating mga regular na mga tagapakinig. Sa inyong mga nakikinig dyan, maligayang araw po. No? Ang kasaysayang ibabahagi ko sa inyo sa umagang ito ay naganap po noong ang Panginoong Jesucristo ay naglalakbay papuntang Jerusalem. No, ha? Pansinin po natin ang panahon at pook na isinama ni Apostol Lucas sa aklat upang ipaalala po sa mga mababasa kung saan nangyari ang mga kaganapang ito. No? Ang mahalagang araw na ito at ang napapanahong kapahiyagan tungkol sa kasalukuyan at hinaharap ng tao ay sinabi noong mga huling buwan bago ipako sa krus ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay mahalaga hindi po lamang sa ating mga mananampalataya, kundi gayon din po sa mga hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon. No? Mahalagang makinig sila kasi wala pa silang personal na relasyon sa Panginoon. Makakabuting makinig sila sa oras na ito. No? Ang pamagat po ng ating paksa ay pinamagatang Salamat Jesus. So, simulan na po natin at tunghayan ang isang kasaysayan mula po sa aklat ni Lucas, no? Sa kabanatang 17, mula po 11 hanggang 19. Makinig po kayo. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga saserdote. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang galing, ano? Isipin nyo. Dito po sa araw na ating tinutunghayan ngayong umaga ay ito po yung may kinalaman doon sa mga may ketong. No? At ang mga ketonging ito ay sumigaw kay Jesus at narinig sila ni Jesus at humingi sila ng tulong at natanggap nila ang tulong na hinihingi nila. Pero dito, ang problema, ang sabi ng aklat kanina, out of 10, isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. At ang nagpasalamat ito, isa pang Samaritano. Ibig sabihin, hindi nila kababayan.
So, ang pangyayaring ito na naganap sa hangganan ng Samaria at Galilea ay isang klasikong halimbawa para sa lahat ng tao. Ang 10 ketunging ito ay na binabanggit sa aklat ay matagal na pong nagdurusa sa kanilang kalagayan. Subalit, hindi po sila nawalan ng pag-asa. No? Kaya na magkaroon sila ng pagkakataong makita si Jesus, hindi sila nagkatubiling humingi ng tulong. Ang lakas ng loob nila, sumigaw sila. Ang tanging sinabi nila kay Jesus ay, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. No? May mga tao kasing pagka minsan may malubang problema, parang nawawala ng pag-asa. No? Ito ang isang klasikong eksena, tagpo na ating tinutunghayan ngayong umaga. At may matututunan tayo dito tungkol sa kasaysayang ito. Ipinakikita lamang na kasaysayang ito na ang Diyos ay hindi po nagkakait ng tulong sa sinumang lumalapit at humihingi. No? So, maaari nating hingin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan po ayon sa Kanyang kalooban. Ang ibig lang sabihin, ipahayag ninyo ang inyong mga kailangan sa Kanya. Huwag kayong magdalawang isip. At huwag mag-alala. Anong kailangan mo? Hingin mo. Ang ibig din sabihin, ipahayag ninyo ang inyong mga kailangan sa Kanya. Katunayan, mapapansin po natin na ang tanging sinabi ng mga ketungin ay, mahabag kayo sa amin. Sapagkat bago pa sila humingi na sa Kanya, alam naman natin na batid ng Panginoon ang mga pangangailangan nila. No? Ang nais lang ng Panginoon ay lumapit po tayo at ipahayag ang ating pangangailangan sa Kanya. So, meron namang isang lalaking matanda na mabait at matulungin po sa kanyang kapwa, na kung tawagin po ng kanyang mga kapitbahay ay Mr. Quickie. Alam niyo, tinawag siyang Mr. Quickie kasi mabilis at mahusay siyang magkumpuni ng kahit ano. Oo, kahit anong gamit na nasira o sira ay nabubuo niya. Ang galing ng kamay niya eh. At mabilis, kaya nga Mr. Quickie, no? Madalas, makikita mo siyang napapaligiran ng mga bata, no? Habang pinapanood siyang mag-ayos ng, halimbawa, yung sirang bisikleta, no? Yung payong, yung zipper, o kaya sapatos. At hindi lang yon, marami pang iba, no? Maganda po ang puso ng taong ito, kaya mahal siya ng mga taong naninirahan doon, no? At hindi rin siya nagpapabayad, no? Pagka tumulong siya, gumawa siya, hindi siya nagpapabayad doon sa mga kinukumpuni niya. Kasi nga libangan lang po niya ito eh. Napakamatulungin niya. Naalala ko ang Panginoong Jesucristo, no? Pinuntahan siya ng maraming tao at ang mga taong ito nag-vote pa sa iba't ibang mga dako para humingi ng pabor, kagalingan, no? Dinadala nila yung mga may kapansanan, no? Yung mga inaalihan ng demonyo, yung pumbingi, yung pumbulag, yung pipi, no? Yung mga anak na may sakit, no? Pag lumalapit sila sa Panginoong Jesucristo, hindi sila itinatabay ng Panginoon, no? Sa halip ay pinapagaling at pinagpapala niya ang lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya, no? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit tinutugunan ni Jesus ang pangangailangan ng 10 ketungin, no? Kasi umiiyak sila at humingi ng habag sa Kanya, no? Puntahan natin yung Roman number 1, no? Dumarating ang maraming tao. Letter A, umaasang makatatanggap ng kagalingan. Yun po yun, no? So, balikan natin ang kasaysayan tungkol sa 10 ketungin, no? Ganito yung mababasa natin mula sa aklat ng Lucas 17:12 hanggang 13, no? Unahin natin muna yung 12, no? Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. So, anong po nangyari? Nakita sila ni Jesus, no? Nagsipagtigil sila sa may tabing daan para hindi mahawa yung iba sa kanila, no ha? Nang panahong 'yon, alam nyo, meron pong social distancing din sila kasi ito yung hinihingi ng kautusan, no?
Ang mga may ketong ay itinuturing na marumi, marumi sa lipunan nila, no? Kaya sila ibinubukod, hindi sila isinasama sa karamihan ng mga tao, no? Kaya ipinagbabawal ng kautusan na lumapit sila sa mga tao. Yun po yun, no? May patakaran na mamaya babasahin ko, no? Para lalo niyo maunawaan. Puntahan natin yung verse 13. At sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yun po, no? Sumigaw ang ketongin kay Jesus, no? Kasi gusto nilang pagalingin sila ni Jesus para maging malinis ang kanilang balat, mawala yung kanilang ketong, no ha? Naapektuhan sila ng isang uri ng sakit, no? Yung sakit sa balat, kaya pinandidirihan sila. Alam niyo yung sakit sa balat, may konting amoy pa yun no? Kaya nakasusulasok, ayaw ng mga taong lumapit sa kanila. At di sila pwede lumapit, malayo pa, di sila makakalapit talaga, no? So, walang taong may gusto sa kanila. Kaya, mga tao, pag nakikita sila malayo pa, lumalayo na rin yung mga tao. Alam nyo, napakalungkot po ng buhay ng mga taong ito. Itinakwil sila ng lipunan, yun nga mga mismong minamahal po nila, itinakwil sila kundi man, nilalayuan sila. No? Kaya, meron pa, hindi sila tinatanggap kahit saan. Napahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Wala silang tirahan, at madalas nga ay natutulog lamang sila sa sementeryo. Kung hindi, doon sa may ilang. Doon sila sama-sama. No, ha? Yun naman lungkot nun. Sa sementeryo ka, hindi ka pa naman patay, nandun ka na sa sementeryo. Di ba? Nakakaawa So, kailangan silang tumayo sa tabi ng daan, no? Nang may layong 30 metro sa sino man. At kailangan sumigaw sila ng marumi ako, marumi ako. 30 metro, ha? Ang distansyang hinihingi ng kautusan. Samantalang tayo, 1 metro lamang ang layo natin sa isa't isa. At kailangan naka-face mask dahil sa COVID-19. No? 1 meter lang tayo. Sila, isipin mo, 30 meters. Bali, ang layo, ilang ulit yun? 30. Sa atin, 1 metro lang. Biro mo. No? Ganun po talaga, no? At tayo, naka-face mask dahil nga sa COVID, no? Sila rin, tinatakpan ng mga nguso nila, no? Mamaya, maintindihan nyo pa. Kasi para ma-identify sila, kailangan ang damit nila, gula-gulanit, yung may takip sila sa nguso, alam mo yun? Marumi sila, napakarumi. So, kailangan din silang sumigaw upang magbigay ng babala doon sa mga tao na lumayo upang hindi sila mahawa. Nakita nyo? Ganito po sinasabi ng kautos sa Levitico, no? Sa 13, 45 hanggang 46. Basahin natin. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya'y may sugat, itinuturing siyang marumi, at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Kita niyo po, kawawa naman, no? Inilalabas sila sa kampo. Biro mo, sabi ko nga kanina, biro mo, dudong ka sa may sementeryo. Alam natin yung sementeryo para sa mga patay po yun. Hindi pa naman mga patay itong taong ito Sipin niyo, ando sila. No? Kaya buong buhay nila, wala silang inaasam-asam kundi pagalingin sila ni Jesus. Sana makita nila si Jesus. Sana masalubong nila. No? Kasi ang Panginoon time yan, umiikot may ministry ang Panginoon Gumagala ang Panginoon, so hindi nila matsyempohan. Pero sa pagkakataon to, dumadaan ang Panginoon. Kaya, isa pa, yung mga taon to parang nawala na rin ng pag-asa. No? Isipin mo nga naman marumi ka. Hanggat di ka nalilinis, hindi ka pwedeng sumama sa mga tao. Kawawa naman No? Napaka-miserable ng buhay nila. No? Biro mo, buong buhay mo, pinandidirihan ka ng mga tao. No? Bawal rin silang pumasok sa templo. Gusto mong mag-church para sumamba sa Diyos? Bawal. Hindi pwedeng pumasok sa loob ng templo. Mahigpit po ang pinagbabawal ng kautosang Hudyo So, makita mo, ano ba yan? Pati pagsamba sa Diyos, di ka makasamba. Gusto mo pumasok sa may templo para doon
makasama ka sa pagtataas ng kamay at pag-aawit sa Panginoon. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi po sa Levitico 15:31, ganito po ang sinasabi. Basahin natin. No? Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel, sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. No? Ibig sabihin, pag nagpumilit silang pumasok doon, ay papatayin sila ng tao. Hindi sila pwedeng pumasok doon. No? So makita mo, desperate sila. Desperado na po ang mga ketonging ito sa kanilang kalagayan. Nung binabasa ko nga ito, sabi ko, paano ang buhay nito ba ito? Paano sila nabubuhay? Paano sila, no? Kawawa naman talaga, no? Dahil may ketong, no? Ipinapalagay na mga makasalanan po sila, no? Pangkaraniwan kasi sa mga Hudyo, ang pananaw nila ganito, sino mang tao na may matinding sakit, ipinalalagay nila na pinaparusahan ito ng Diyos. Itong taong ito na may sakit, pinaparusahan ng Diyos, no? At kung tutulungan mo ang taong may sakit, nako, huwag ka magkakamali. Lalabas na sinasawata mo ang ginagawang parusa ng Diyos, kaya hindi sila maaaring tulungan. Bawal. Pero pati pagtulong, hindi mo sila pwedeng tulungan. Dahil ang tingin nga ng mga Hudyo dyan ay nako, makasalanan niya mga yan, kaya pinaparusahan ng Diyos. Ganun po ang tingin nila. No mercy. Kawawa. Kaya, yung mga bulag po, nakahilera sa tabing daan, andun din sila, no? Umiiyak din at humihingi rin ng habag ng ating Panginoon. Gayun din yung mga taong may sakit, kasama yung kanilang mga minamahal sa buhay. Andun din sila, umaasa sa kanyang kapangyarihan. Andun yung pipi, yung pilay, yung bingi, yung lumpo, yung mga inaalihan ng demonyo. Naroon din, sapagkat umaasa silang pagagalingin silang lahat ni Jesus. Nakasalalay lahat sa ating Panginoon yung kagalingan ng mga taong ito. Nakita niyo po yun, no? So, napakaraming taong umaasang gagaling, kaya matyaga sila nag-iintay. Minsan, madaling araw pa lang, nandun na sila sa mitabindaan. Nag-iintay sila, tsatsaga sila. Hanggang mamaya, darating yung araw, iinit na, andun pa rin sila. Hindi sila maalis. Wala Parang ano po yan, parang pila. Pag umalis ka sa pila, pag baling mo, wala na. Kaya mag-iintay ka doon at magtsatsaga ka talagang maghintay, no? Malaki ang pag-asa nila na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kagalingan sa kanilang mga malubhang karamdaman, no? Katunayan, hindi lang ang mga may sakit ang kailangan lumapit kay Jesus. Maski na yung walang sakit, pwede lumapit kay Jesus, no? Sino ba ang pwedeng sumama o lumapit kay Jesus? Sino ang pwedeng magsilapit sa ating Panginoon? Wala ka naman sakit, no? Yung mga taong wasak at may magulong buhay. Yung mga nawalan ng pag-asa. Di ba? Yung mga taong gusto na wakasan ang buhay nila. Sino pa? Yung mga mag-asawang nasira ang relasyon dahil sa kawalan ng katapatan. Yan. Di ba? Yung mga nagsisikap naman pero walang kapangyarihan magbago. Gusto nilang mabago ang sarili nila pero wala silang kapangyarihan baguhin. Yung mga nalulung sa bisyo. Di ba? Yung tulad ng sugal, yung alak, droga. Marami dyan, alipin na ng mahabang taon. Ako nga, may kakilala ako na naalipin ng droga. 20 years na, 2 dekada na. Payat-payat, at saka talagang niloloko nga ng mga barkada niya ron Sabi, isa na lang ang pipirma, patay na siya no? Walang butot balat na po At ang balat niya parang sunog. Kawawa naman. Miserable, di ba? Napaka-miserable. Yan yung mga taong pwedeng lumapit kay Jesus Yung sino mang may nangangailangan ng tulong, no? Kaya hindi naman dapat na na mawalan ng pag-asa Kahit na ano pang problema mo, ang Panginoon siya ang Diyos ng imposible. Kaya wala namang bagay na sa buhay mo na hindi mo maaaring hingin sa Kanya At kung ipahihintulot niya, gagaling ka. Maaaring
nasa ilalim ka ng droga, di ba? Lagi, o di kaya, ang problema nyo, lagi kayo nag-aaway ng mag-asawa. Wala kayong kapayapaan. Di ba? Hindi lang naman sakit ang pwedeng pagalingin ng Panginoon eh. Pwede niyang pagalingin ng pamilya. Yung mga magkakapatid na nag-aaway. Di ba? Pwede po yun. Unang-una, hindi ba niyo alam na buhay ang Panginoon? Buhay siya. May magagawa siya. Ano man ang problema natin. No, ha? Ang mga ketungin ay nagsitating. No? Ganon din yung mga ibang may kapansanan. Dumadating na ang Panginoong Jesucristo, nag-uuna na sila. No? At dahil marami ang nagsitating, wala nang panahon ang ating Panginoon upang magpahinga kahit na sandali lang. Kailangan siya, hinahanap siya ng mga tao, kailangan siya ng tao. No? At sinusundan siya kahit saan siya magpunta. No? Alam natin ang karakter ng Panginoon, hindi naman sila iiwanan eh. Mahabagin siya at matulungin. Kaya hindi niya maaaring pabayaan ang mga taong naghihintay sa Kanya. Ganun po yun. So, balikan natin siya, no? Si Mr. Quickie. No? Araw-araw tumatandang ito, abalang-abala siya sa pagkukumpuni ng mga nasisira, o yung mga nasira. No? Nakapagtataka sa kanya, hindi siya tumatanggap ng bayad. No? Basta may papagawa ka, gagawin naman niya. At ang ano pa, hindi na ibabalik yung ginastos niya sa mga materialis. Sariling pera niya yun. No? Pero masaya siya sa pagkukumpuni ng mga nagpapagawa sa kanya, ng mga kapitbahay. At saka kasi yung ugali niya, masaya siya kapag siya nakakatulong sa kapwa. Ganun yung kanyang commitment, ano? Tumulong sa sino mang nangangailangan ng tulong sa abot po ng kanyang makakaya. No? Ganun po ang ginagawa niya araw-araw. Lagi niyang ginagawa ito, itong pagkukumpuni. No? Lahat, babae, lalaki, nanay, mga tatay, pupunta rin pati mga bata, no? Magpapaayos ng skating, magpapaayos ng minsan maski mga alam niyo kahit ano, no? Sabihin mo sa akin kung anong sira niyan, gagawin ko. Ganun lang yan, no? Pero alam niyo, si Mr. Quickie tao lang po. No? Limited din yung magagawa niya eh. Di ba? Pero alam mo, siyempre, nakakaigit na dihamak ang ating Panginoon. Di ba? No? Una-una, naparito siya para maglingkod. At gayon ang kanyang ginagawa. Di ba? Napapagod siya, pero di tumitigil. Ganyan ang Panginoon. No? Naglilingkod siya at hindi siya nag-iisip ng anumang bayad. Wala kang mababasa sa Bible na nagpabayad si Jesus. Wala po. No? At ang ganda sa kanya, hindi siya nagpabago. Araw-araw, ganun ang ginagawa niya. Hanggang ngayon, kinukumpuni niya ang buhay ng mga tao. Yung mga taong wasak ang buhay, sira, walang kinabukasan. Siya ang nagkukumpuni niyan. No, ha? Maaari ka niyang tulungan anumang oras. Kung meron kang problema, madali siyang tawagin. Hindi po siya mahirap hanapin. No? Nag-aalinlangan ka ba? Punta tayo sa may second part. No? Hindi itataboy ni Jesus ang may pangangailangan. A, hindi ka bibiguin ni Jesus. Tunghayan natin yung Lucas 17:14. Tingnan natin kung ano nangyari sa tagpong ito. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila nagsisiparoon, ay nangalinis sila. Ibig sabihin salita lamang ng Panginoon Hindi nga sila nilapitan Salita lamang ang sinabi ng Panginoon Sabi, sige, kasi ang nagpapasya kung malinis sila o hindi, yung saserdote. So magpunta kayo sa saserdote, pa-check up ninyo. Ngayon pa lang, malinis na kayo. At nangyari nga, samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. Nakita nyo? How effective itong word ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, gumaling ka. Pag sinabi ng Panginoon, maging maayos ang tahanan ninyo, magiging maayos ang tahanan ninyo. Pag sinabi ng Panginoon na
hindi kayo mag-aaway sa loob ng tahanan ito. Hindi kayo mag-aaway. Yung mga matatandang may sama ng loob. Pag sinabi ng Lord na magpatawad ka, magpapatawad ka. Alam mo yun? Kaya lahat ng bagay sa buhay ng tao, wala yatang bahagi sa buhay natin na hindi kayang ayusin ng ating Panginoon sa Kristo. Makita niyo po? No? Kung may pangangailangan ka, gaya ng sinasabi ko na, kailangan mong lumapit. No? At tinitiyak ko siya na hindi ka bibiguin ng Panginoon. No? Hindi niya tinataboy at binibigo ang mga may sakit. Sa halip nga, pinagagaling niya. Tapos pagalingin, pinagpapala pa niya. No? Kaya wala siyang binibigo doon sa mga nagsisipaglapit sa kanya. Lahat yun. Kung matatandaan niyo, minsan nga di ba, yung merong hindi makapaglakad, paralitiko, di ba? Hindi na nga makapasok sa bahay. Ginawa nila, idinaan sa bubungan, di ba? Para mapalapit kay Jesus. Anong ginawa ng Panginoon? Pinabangon yung taong paralitiko. O, di ba? Ang tagal-tagal ng paralitiko ng taong yun, isipin mo, isang salita lang ng Panginoon, gumaling yung paralitiko. Pero, ganun ang kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan mo magtiwala. Oo, wag kang mag-isip na parang malayo yata, parang imposible. No, wala pong imposible sa Panginoon. Kapag nakakaranas kayo ng anumang problema sa buhay na ito, alam niyo, hudyat na yan upang tayo ay magpakumbaba at lumapit kay Jesucristo. Hingin mo ang habag niya. Binibigay naman niya yung habag na yan. No? Yung magkaroon ka ng buong pananampalataya at makakasumpong ka ng kagalingan at pagpapala. Tanda mo. No? Hindi ka niya bibiguin at makakaasa ka. Ilang taon na ba akong Christian? Wala akong matanda ang hiningi ko sa Panginoon na hindi niya binigay. Maliban sa isa. Isa lang. Naalala ko tuloy si Paul, di ba? Nananalangin si Paul, pero 3 beses siyang nanalangin, hindi binigay ng Panginoon. Ganun talaga. Minsan, hindi natin alam ang dahilan kung bakit, ba't kaya hindi pa ako pinagbigyan ng Panginoon? Ba't kaya itong si Apostol Pablo ay hindi pinagbigyan ng Panginoon? Meron po magandang dahilan ang Panginoon kung bakit. Hindi natin alam. Hindi natin alam yung bukas yung hinaharap. Ang Diyos alam na niya. Naintindihan niyo ba yun? Ako nga, yun nga, ang dami kong hiningi. Binigay lahat halos. Isa lang. Hindi niya binigay. Hindi ko nasabi sa iyo kung ano yun. No? Hindi niya binigay. No? Kung minsan din kailangan subukin tayo ng ating pananampalataya. No? Tulad ng babaeng Kananeya. No? Sa Bible kasi maraming sinubok din ng Panginoon. Halimbawa si Job, tandaan nyo, di ba? Dito naman yung babaeng Kananeya. Basahin natin sa Mateo 15, sa 22 hanggang 28. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Alam niyo, minsan tinitest tayo ng Panginoon kung gaano tayo katyaga, kung gaano katibay yung ating pananampalataya. Alam niyo, sinasabi ito ng Panginoon, yung po kasing ang tungkulin ng Panginoon ay puntahan yung sambahayan ng Israel. Doon siya isinugo. Di ba? Kaya sumagot yung babae, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Tapos sinabi ng Panginoon, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Kasi alam mo yung Kananeyo, hindi po yan, hindi mga Hudyo yan No?
Parang ang trato sa kanila para mga hayop, no? So, pero sinabi niya, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Ang tindi ng ano nito. Ang tindi. Hindi niya iiwanan ng Panginoon. Ibig sabihin talaga susundan niya ang Panginoon. Paulit-ulit niya sabihin to. Kaya sinabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo. Aba, noon din, gumaling yung kanyang anak. Tiyaga eh. Minsan tayo, wala tayong tiyaga eh. Pag nag-pray, hindi ibinigay, wala na, tamad na, nakalimutan na. Minsan may pagdaramdam pa. Di ba? Hindi natin ang church yan. Ay, naku, mong gagawin yan. Talo ka. Alam mo, ikaw yung nangihingi eh. Magtiyaga ka, huwag ka namang gusto mo, ura-urada. Hindi ka. Minsan, gustong testingin ng Panginoon yung faith natin. Tingnan ko nga ito. Subukan ko nga, wag ko munang ibigay, ano kaya ang gagawin nito, di ba? So, kailangan din subukin tayo kung tayo ay may pananampalataya, no? Di ba? Baka naman tayo hingi na lang ng hingi, pero hindi naman nananampalataya. Para nag-aalatsamba lang. So, sinubok din niya, pati yung mga taong bulag at matapos pinagaling din niya. Lahat yan, minsan dadaan ka sa pagsubok, di ba? Ganun po yun. Tingnan naman natin yung nakalagay sa Mateo 9, sa 28 hanggang 29. Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Nakita nyo na? Nakita nyo? Basic na basic, ano? Gusto mong gumaling? Manampalataya ka. Di ba? Tama po yun eh. Dapat may pananampalataya ang tao. Teka muna. Pagka nagkakasakit ka, anong ginagawa mo? Pumupunta ka sa doktor. Bakit? Kasi naniniwala ka na yung doktor may kaalaban na mapapagaling ka niya. Di ba? Tama po ba? Okay, punta ka kay doktor. Doktor, sasabihin doktor, ano ba? Anong problema mo? Doktor, sumasakit po likod ko. Sa tuwing kailan sumasakit yung likod mo, sabi ng doktor. Sasabihin mo naman, di ba? Naliligo ka ba pagka ikaw yung pagod na pagod? Opo Pinadiagnose ka ng doktor. Sabi ng doktor, sige, alam ko na. Kumuha siya ng papel. Sinulatan ng reseta. Pinirmahan. Tinatakan ng kanyang lisensya. Number. Binigay sa'yo. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ka, tatago mo yung papel. Di ba ang gagawin mo? Pupunta ka ng butika. Pupunta ka ng drugstore. Di ba? Tapos, bibigay mo yun. Bibili ka ng gamot. Bakit? Kasi nananampalataya ka na sa pamamagitan ng gamot na iinumin mo, gagaling ka. Right? Ganyan ang Panginoon. May hihingin ka, gusto mo ng kagalingan, abay, manampalataya ka. Lalapit-lapit ka, hindi ka naman pala nananampalataya. Di ba? Kailangan ng pananampalataya rito. No, ha? Kaya, yung humihingi, ay makakasumpong ng kasagutan. Gaano mang kabigat ang kanilang pasanin. Yung pong mga naghahanap na may pananampalataya, na may pananampalataya, nakakasumpong. Get mo? Samantala, sa mga kumakatok naman, pinagbubuksan sila. Hindi tataboy ni Jesus ang mga taong ito. Sa halip, tatanggap ng kasagutan, kagalingan, at pagpapala. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:7, basahin ko, pakinggan mo mabuti. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Merong gagawin Di ba? Yung problema na dumating sa'yo, huwag mong isipin ng isipin. Wala mangyayari dyan pag inisip ng inisip. Kailangan kang kumatok. Kailangan kang humingi. Kailangan kang humanap. Kailangan kang lumapit. Hindi na mo yun. Kasi kung ang problema, iisipin mo lang na iisipin yung problema, wala akong mangyayari dyan. Lulubog ka dyan, no? Ganun pa rin ang paanyaya ni Jesus hanggang ngayon sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Wala akong pagbabago. Si Jesus noon, ngayon at bukas Hindi siya nagbabago. No? Kaya, kailangan maintindihan po natin yung mga bagay na ito.
Kaya natin pinag-aaralan, no? Hanggang ngayon, patuloy siya nagpapaanyaya. Kaya, maaari kang lumapit sa kanya kahit anong oras. Anong problema mo? Di ba? Ikaw may problema, yung katabi mo may problema, yung nasa harapan mo may problema. The good thing is, merong nakikinig sa mga problema natin. Kaya kung lalapit tayo at magpapakumbaba tayo, hihingi, kakatok at maghahanap, makasusumpong kayo. Naintindihan nyo? Tuloy natin. Naalala ko tuloy yung mag-asawang lumapit sa akin at humingi ng payo. Pagdating doon sa church, parang madilim ang mga mukha nila. Ang problema nila nung malaman lamang ko, pangkarniwang problema lamang na nararanasan ng maraming mag-asawa. No? Nothing special. No? Katunayan, yung problema po nila ay bunga ng kanilang pagiging malayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kagad ang na-sense ko Tingnan mo itong mga taong ito. Hindi ko nakikita ang mga mukha nito sa church, pero pagka may problema, nakikita ko. Siguro hinahayaan ng Diyos na magka-problema itong mga taong ito kasi nakakalimot. Naintindihan niyo ba? So, ano nangyari? Maaari ko po silang bigyan ng mga biblical na payo, pero walang makakahigit po sa payo ng ating Panginoon doon sa sino mang may mga pasanin. Ganito po ang sinabi ni Jesus. Basahin natin sa Mateo 11:28. Pakinggan niyo mabuti. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Nakita niyo? Etong mga talatang ito ay buhay, nagsusumigaw. Yan ang nakatakdang lunas sa bawat suliranin, sa bawat problema ng tao dito sa lupa. Ang galing Alam niyo kung bakit? May problema tayo, pero meron tayong Diyos na pwedeng lapitan at hingan ng tulong. Nakita niyo? Kaya kung magtitiwala ka lamang, hindi bibigat yung problema mo. Maniwala ka sa akin. Ang dami kong naranasan problema. Ang daming naranasan ng mga problema ng mga anak ng Diyos. Pero alam niyo, patuloy silang titiwala. Kaya hanggang ngayon, matatag sila. Hindi sila pinanghihinaan ng loob at hindi nawawala ng pag-asa. Nakita niyo po yun? Maliwanag at mapagkakatiwalaan ang mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pag sinabi niyang, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kita mo? Pangako ng Diyos yan. Hindi niya tatalikuran yan. Hindi sabihin, Hindi ko sinabi yan. Hindi po. Pag sinabi ng Panginoon, tutuparin po niya yon. Punta tayo sa letter B. Matatagpuan sa Kanya ang iyong pangangailangan. Matatagpuan sa Kanya ang iyong pangangailangan. Alam niyo, inihayag ni Jesus ang mga bagay na ito sa mga napapagod at nabibigatan. Alam ko, nabibigatan ka rin. May mga kabigatan ka. Hindi po nawawala yan. Habang tayo nasa lupa, kasama yan sa buhay natin. Siya lamang ang tanging makapagbibigay ng kapahingahan sa kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran sa atin. Wala pong iba. Walang remedyo. Wala po tayong ibang paraan. Siya lamang, bukod tanging siya lamang. Tanging siya lamang ang makapagbibigay ng anumang bagay na iyong pangangailangan. Isipin mo kung ano yung mga pangangailangan mo. Siya lamang ang makapagbibigay niyan. May mga tao hindi naniniwala dyan Kasi umiiral sa isip nila, matalino sila. Alam mo yun? Matalino sila, magaling sila. They don't believe in the Word of God. They do not. Kaya alam mo, akala nila yung buhay nila, akala nila masaya sila. Hindi po. Isang bagsak ng trahedya. Yung trahedyang mala-job, tingnan mo. Kung di gumapang at humingi ng awa sa Diyos yan, makita mo. Matalino Magaling Alam mo yun, isang bagsak lang. Doon lang makikita
Sabi ko nga sa'yo, hindi makakapaglakad yan, gagapang yan. At sisigaw, Jesus, tulungan mo ako. Matalino kasi, magaling kasi. No? Kaya, kailangan lamang natin magtiwala at manampalataya at manalangin ng may pasasalamat. Ganyan lang. Magpakumbaba tayo. Huwag tayong masyadong maere. Huwag masyadong mayabang na akala mo mahirap po yan. Ganito pong pahig ni Apostol Pablo sa Filipos 4:6. Basahin natin, no? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O di nakita mo na, no? Huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kita mo na. O, anong bagay? Anumang bagay. Huwag kang mabalisa. Merong Diyos Naintindihan mo ako, no? Tapos sabi niya, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kita mo? Yun lang po yun. Kung nananalig ka sa salita ng Diyos, sa mga sinabing ito ng Apostol Pablo, nung siya sa liham niya sa Pilipos, manalig ka. Kasi hindi magsasalita ng irresponsableng salita si Apostol Pablo. Naranasan niya ang kislap sa buhay niya. Naranasan niya yon. Yung biglang kislap. Alam niya, matinding karanasan ng apostol na yan. No? So, dito lang sa Filipos 4:6, maliwanag ang pahayag, di ba? So, huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang sabi, anumang bagay. Pag sinabi mong anumang bagay, ano yon? Lahat. Anumang bagay. Anything. Yan po ibig sabihin no? Walang limitations. Pagkatapos, tinuturuan tayo kung ano ang dapat nating gawin. Tingnan niyo po ito. Pagka nagreseta, alam mo kung anong dapat gawin. No? Gaano karaming tubig, kailan mo iinumin. Ganon. No? Kaya ang sabi, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Bakit may pasasalamat? Kasi yung hiningi mo, alam mong bibigay sa iyo yun So, anong dapat mong gawin? Di magpasalamat ka. Yung pagpapasalamat ay pagpapakita na nagtitiwala ka sa Diyos. Na alam mo na ang Diyos na to, ibibigay yung anumang bagay na hinihingi mo. O tanda mo, according to His will. Huwag kang hihingi ng mga bagay na, baka naman kasi humingi ka ng kotse. Ba't ganun di binigay ng Panginoon yung kotse? Hindi po yan tinutukoy, hindi po. Baka humingi ka ng mga bagay na, sabi ng Panginoon, ba't kita bibigyan ng kotse? Anong gagawin mo dyan? Ipagyayabang mo lang sa looban yan Kagala-gala ka lang. Hey guys, ganda ng kotse, no? Wala, sabi ng Lord, di pwede. Pero kung hihingi ka ng pantulong sa kapwa, yun pa. Kaya alam niyo, ginawang madali ng Panginoon ang anumang bagay na kailangan natin. Tayo lang kumisa ng mahina, no? Kagaya nung sinasabi ko po kanina, yung hindi nakikita yung mukha ng mag-asawa sa church. Nakalimutan ko na nga mga pangalan nila Biglang tumati. Sabi ko, ano kaya nangyari ito? Kala ko kung anong balita ko. Ano pa iisipin mo sa isang taong matagal mong di nakikita, biglang sumulpot? Di ba? Tapos ang dilim ng mukha. Ano kaya, may trahedya ba ito? Ano bang nangyari dito? Kita nyo? Yung pala, nasa problema silang mag-asawa. Pero mo yan. Tapos nung napayuhan ko na, binigyan ko ng payo, hindi ko na naman nakita. Gantayin mo, isa pang atake. Tingnan mo. Mga taon ito hindi nagtatanda Kilala natin na ang Diyos, alam na natin. Bagamat tayo mahina, bagamat tayo makasalanan, minsan nagkakasala pa rin tayo. Alam mo, normal yun kasi tao ka. Pag sinabi mo hindi ka nagkakasala, sinungaling ka. Wala sa iyong katotohanan. Nagkakasala tayo. Talagang ganun Di ba? Ang kailangan lamang, marunong tayo humingi ng tawad sa Diyos. Ako nagkakasala rin ako Hindi ako perfect Talagang tao siguro kung di ka nagkakasala, ang yabang mo. No? Di ba? Kaya maganda rin minsan yung nagkakasala ka para you become humble. No? Para hindi ka magmalaki. Pagka masyado kung mabait ka masyado, wala kang kasalanan, di ka
Hindi ka sumasablay, naku, mahirap yan. Oo. Baka mamaya makatulad ka ni Lucifer. Kita niyo yun? No? So, ginawang madali ng Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. Ganito po ang paanyaya naman ni Apostol Juan sa Aklat ng Payag sa 22:17. Tunghayan natin. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Medyo malalim po ito, no? Pero madali namang intindihin, no? Inaanyayahan po, no, ng Espiritu ang mga babaeng ikakasal. No? Inaanyayahan. Hindi natin alam kung bakit sila inaanyayahan. No? Pagkatapos sabi niya, lumapit kayong, sino mang nauuhaw. Marami. Uhaw ka sa pagmamahal. Mula sa pagkabata mo. Di ba? Wala nagmahal sa'yo. Uhaw na uhaw ka. Yun ang isang kauhawan ng tao. Hindi po yung physical na uhaw sa tubig. Hindi po. Yung tubig dito, ito po ay nagbibigay buhay. No? Ano mang bagay ang kinauuhawan mo. No? Ilapit mo sa Diyos. At sinabi nito, ito'y walang bayad. No? Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, continuation lang ito nung kanina. Kung may kailangan kayo, lumapit kayo. Huwag kayong maging mayabang. Magpakumbaba kayo sapagkat itong iniaalok na Diyos na makapag-aalis ng uhaw ninyo ay tubig na walang bayad. Ito yung tubig na nagbibigay buhay. No? Ang ganda ng aral, di ba? Tinuturuan tayo na, magpakumbaba kayo. Huwag kayong magmalaki. No? Huwag tayong magmamataas. Alam naman natin ang filosofiya ng Panginoon, di ba? Anong ginagawa niya sa mga nagmamataas? Anong ginagawa niya sa mga nagpapakumbaba? Hindi ko na kailangang banggitin pa sa inyo. Alam niyo na yan. Di ba? So, katunayan lamang na hindi nagkakait ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya. Alam niyo, yung mga ketungin nakasumpong po ng mapagpalang tulong sapagkat hindi sila nahiyang humingi ng tulong. Di ba? Jesus, di ba? Hindi sila nahiyang dumating ang kasagutan sa kanilang mga pangangailangan. Kita mo? Hindi naman sila nagpaulit-ulit Minsan lang sila tumawag sa Panginoon pagkatapos pinagaling sila ng Panginoon. Nakita niyo yun? Isang tawag lang Panginoon, Jesus, di ba? Nakita natin, no? Dumating yung kasagutan. Ikaw rin, maaari ka rin lumapit at humingi ng anumang tulong sa Kanya. Maaaring may pinagdadaanan ka ngayon. Di ba? Maaaring matagal na ito. Marahil, ito dahilan kung ba't nagkaroon ka ng insomnia. Kung ba't nawawalan ka ng ganang kumain. Kung ba't namumutla ka. Pumapayat. Bumababa ang timbang. Maaaring, alam niyo, ganun po yan Kailangan nating, salamat sapagkat meron tayong Diyos na madali nating lapitan. No? Ilang beses na ba lumapit sa Panginoon? Ako po maraming beses na Ang daming beses na. Kasi nung araw matigas ang ulo ko. No? Mayabang din kasi ako nung araw Nung ang Panginoon nag-aalok ng kaligtasan, mayabang pa ako noon Di ba? Salamat kasi hindi ko naintindihan Pero nung maintindihan ko, salamat na lang hindi nagpatuloy yung katangahan ko. Di ba? Balikan natin si Mr. Quickie. No? Ano kaya nangyari sa matandang ito? No? Isang araw, nagtatrabaho ang matanda sa kanyang hardin at medyo napagod. Alam naman niya pagka tumatanda ang tao, di ba? Naghahanap ng upuan lagi yan. Sa kabila nun, alam niyo, naglaan pa rin po siya ng kalahating oras para ayusin ang kadena ng bisikleta ng isang bata. Maano yung matandang to talagang, bakit? Ano yan? Nasira po, natanggal po yung kadena O sige, dali mo rito yan. Hindi siya, hindi niya tinatakasan yung mga ganong problema, So, ang ginawa niya, inayos niya to at yung isa naman, nilagyan niya ng langis yung roller blades ng isa pang bata. So, nakakain na po siya ng hapunan at nagpapahinga. Habang nagpapahinga
binabasa niya yung kanyang Bible. Nang tumunog po yung timbre sa may pintuan, sa kanilang pintuan. No, ha? Nang buksan niya ang pintuan, no, naroon na nakatayo sa kanyang harapan ang isang batang kapitbahay. No? Tinanong siya ni Mr. Quickie, "Kamusta anak?" Kilala niya yung bata. Eh. "Nasira na naman ba yung kariton mo?" "Hindi po," sabi niya. Sagot ng bata. "Ang ganda nga po ng pagkakaayos ninyo. Ang sarap gamitin. Yung gulong po madulas na. Ang galing gumulong. Bumalik lang po ako para po magpasalamat sa inyo." "Salamat po, Mr. Quickie," sabi ng bata. Masayang-masaya matanda kahit na bata lang ang nagbalik para magpasalamat. Alam mo yun, no? Madalang na kasi ang bumabalik para magpasalamat pagkatapos makatanggap ng tulong, lalo na po sa panahong ito. Alam niyo? Pagka nakakuha na yung gusto, alam niyo, wala na, hindi na. Ganyan ang marami ngayon no? Lalapit sa'yo, pagkatapos, pag natulungan mo na, wala nang problema, wala na po. Ganyan ang marami ngayon. Maski yung mga bata hindi naturuan ng kanilang mga magulang kuminsan. Bata, pag may ginawa kang pabor di ba? Sabi nung bata sa akin, Pastor, nasabit po yung saranggola ko sa church. Pwede po ba akong pumasok para kunin?" Sabi ba naman sa akin. Sabi ko, baka mahulog ka dyan." "Hindi po." Sabi ng isang bata, "Sanay pong umakyat yan Sabi gano'n. Di, madali naman nakuha niya. Pagkakuha, umalis na. Di man lang sabi niya, "Salamat po." Pati, grabe, no? Tignan nyo. Ingatan nyo yan. Pagka meron kayong nakuha ang anumang bagay, no? Mula saan, kahit saan, tandaan nyo, lagi kayong magpasalamat. Puntahan natin yung Roma number 3. Magpahayag ng tapat na pasasalamat. No? Letter A, isa lang nagbalik upang magpasalamat. Yun. No? Nang pagalingin ni Jesus ang 10 ketongin, alam niyo na, nabasa niyo na ito no? Nakatitiyak ako na masaya silang lahat. Sure ako doon. May pasayaw-sayaw pa siguro yan. No? Pag ang gumaling na, sabi, "Uy, okay na. Nawala. Ang ganda ng kutis mo, pare." Sabi sa katabi niyang ketongin. "Oo nga ikaw rin No? Palagi ko, pasaya. Malinis na sila at may panibago ng lakas. Pero ito na nga ang nakakalungkot, tanging isa lamang yung bumalik upang magpasalamat. At taga-ibang bayan pa. Hindi siya Hudyo, siya ay Samaritano. Hindi naman yun. Of all the people, mga Hudyo yan mga aral yan Isipin mo, pagkatapos, alam niyo yung Samaritano yung mapasok sa templo ng Hudyo. Second class citizen yung mga yan Nakita niyo po yun. Pero alam niyo, hindi sila marunong magpasalamat. Mantalang doon Samaritano, isipin niyo, taga-ibang dako, marunong magpasalamat, bumalik at nagpasalamat sa ating Panginoong Kristo. Maganda itong aral na ito Malalim ang itinuturo sa atin. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, no? The more na maging sensitive ka, no? Manalangin, may pasasalamat. Sabi po sa Lucas 17, sa 15 to 18, basahin natin. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Kita mo yun? Nung maramdaman niya magaling na siya, anong unang-unang ginawa niya? Nagpuri siya sa Diyos. No? Nagbalik siya, sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Ito yung tamang reaksyon ng tao. Sa verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Saklap Yung mga kababayan mo na tinulungan mo, pinagaling mo, yun ang hindi bumalik. Pero yung mabuti pa yung taga-ibang lugar na hindi malalim ang aral tungkol sa aral ng Diyos. Marunong magpasalamat at bumalik. No? Nakaranas ka na rin ba ng ganyan? Tinulungan mo pero wala na, hindi mo na nakita pagkatapos.
Nakaranas ka rin siguro, no? No? Anong tingin mo? Di ba? Madalas, hindi marunong magpasalamat ang tao, lalo na nga kung tapos na ang problema. Ay nako, hindi na nila naaalala, nakalimutan nila agad. No? May mga tao namang nagagalit kapag hindi nila nakuha agad ang gusto nila sa hinihingi nila. Kagalit yan. No? Nagre-reklamo rin tao kapag hindi maganda ang pakiramdam. May dinaramdam kasi. Masakit ang ulo, masakit ang likod. No? At may sakit na nararanasan sa katawan. No? Nag-iinit rin ng ulo kapag ka nakakaranas ng mabibigat na problema. Pero antayin mo, pag natapos ang problema, tingnan mo kung babalik yan para magpasalamat sa Panginoon. Magandang aral ito eh. Tinuturuan tayo. Lahat kayo niyang nasa labas. Sapul kayo, hindi kayo pwedeng umilan. Minsan ganyan eh. Nag-aalala tayo, may sakit yung anak natin. Di ba? Tapos, walang pera. Naalala mo, isang araw pinipreach yung pastor na walang pera, anong gagawin mo? Gipit. Ipanalangin siya sa Panginoon. O, di pinanalangin nga. Aba, nung gumaling nung hapon, mabilis na makbo. O, magaling na pala si Itoy ah. O, pinagpawisan na kasi. Hindi man na naalala ang Diyos, naalala yung pawis. Anong klaseng ano yan? Nakita niyo? Humingi ka kanina, nag-pray ka kanina. Di ba? Ibinigay ng Diyos. Ba't sasabihin mo, kasi pinawisan na. Mali yan. Ito'y maliwanag na indikasyon na wala ang Panginoon sa puso nila. Mag-iingat kayo sa ganyan. No? Nagpapasalamat lamang tayo sa mga bagay na gusto natin at na-enjoy. No? At mabuti ang pakiramdam. Yun. Thank you, Lord. Subalit sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso sa 5:20, ganito. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama? Hindi naman mahirap intindihin eh. Di ba? Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay na sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Malaki ba na wala sa iyo kung nagpasalamat ka? No? Masasabi ba natin, ginawa natin ito? Tingnan natin, basahin natin. Tingnan natin kung masasabi ba natin ginagawa natin ito. 1 Tesalonica 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan. Babanggitin ko rin, pagkakataon ko na ito, marami sa atin nakakalimot kaya hindi nakapagpapasalamat. Tingnan nyo, sa kabila ng malaganap na sakit na COVID-19, iningatan tayo ng Diyos at hindi tayo nagkasakit. Subalit tulad ng mga meketong, kaunti lang nagbalik sa church upang magpasalamat sa Panginoon. Mahalagang maunawaan natin ang mga bagay na ito. Tingnan ko nga yung first Wednesday natin. May mga bakante pa rin. Nung sumunod na Miyerkules, itong nakalipas na Miyerkules, din po, may mga bakante pa rin. Sabi ko, kailan kaya matututo ang mga anak ng Diyos? Kailan kaya sila magigising? Mahaba ang pasensya ng Diyos, pero huwag nating isakarin. Matakot tayo. At yan po yung fear. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Fear God. No? Aklat ng mga awit sa 95, 1-7. Tunghayan natin. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat,
at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inalagaan. Ganda, no? Kaya alam mo, yung Wednesday, sabi ko, pinagbiling ko na umawit, mas isang awitin lamang. Naintindihan ko po yung kalagayan natin. May COVID-19, ano? Ang hirap hubiga, ang hirap din umawit. Kasi sarado ilong mo, nakatakip yung bibig mo, dito nakaganyan yan. Ang hirap umawit, di ko ba? Pero sabi ko, konti sakripisyo, umawit tayo. At nagpaunlak naman ng music ministry at umawit nga po tayo. Alam niyo, andun ako sa likod, sa may balkonahe ako, nakatayo ako. Galak na galak ang puso. Parang ang tagal-tagal na hindi tayo nakaawit sa Panginoon. Hindi natin siya nabigyan ng pasasalamat. Hindi natin siya nabigyan ng kahit na ano. Hindi ba? Kaya, ang sabi dito, siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. Totoo ito eh. Paano na nga kung wala ang Diyos? Paano tayo? Di ba yun naisip yun? No? Kailangan talaga natin magpasalamat at huwag natin gayahin yung siyam na ketongin. No? Marami sa kanila hindi na nagbalik para magpasalamat. Maaaring naisip nila, siguro gusto nilang gawin to, pero gusto din nila magpasalamat, pero isa lang talaga nagkaisip na bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Siguro sabi nila, ay nakalimutan kong mag-thank you. O di sana kung naalala mo, di bumalik ka, di ba? Kuminsan ganyan tayo. No? Nakakasama ng loob, di ba? Alam niyo, tandaan niyo to, meron lamang tayong isang buhay sa mundong ito. Hindi tayo, katulad sinasabi ng iba, may siyam na buhay, kagaya ng pusa. Tayo isa lang. No? Hindi magtatagal, tumbuhin to, lilipas din. Isang araw. No? Tiyakin mo lang na bago ka umalis, yung buhay mo ay nabubuhay lamang dahil kay Kristo, dahil sa pag-iingat niya. Tiyakin mo, bago ka pumanaw, na makapagpasalamat ka man lang sa Kanya. Bago mo pikit ang mata mo, sabihin mo, thank you, Lord. Diba? Ang sarap eh. Kahit nasa oras na yan, maraming tao malulungkot, pero ikaw hindi. Alam mo na andiyan sa tabi mo ang Panginoon at nagpapasalamat ka sa Kanya. Ang Diyos, ang Ama ng kaliwanagan, kung saan walang anumang anino ng pagbabago, ang siya rin tagapagbigay ng bawat mabubuting kaloob sa atin. Tandaan ninyo mga kapatid, si Jesucristo ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Patuloy niyang pinagpapala at tinutulungan yung mga tumatawag sa Kanya. Siya po yung ating tulong at tagapagligtas. At nakahanda siyang tulungan ka ngayon at iligtas sa anumang bagay na umaalipin sa iyo. Gagawin kanyang malinis kahit sa oras na ito. Buksan mo lang iyong puso ngayon at hayaan mong makakilos siya upang maisakatuparan ang plano niya sa iyong buhay. Open up ka lang. No? Ang tanging gagawin mo ay sumunod sa Kanya at manalangin may pasasalamat. So sa oras na ito, habang tayo po ay nagmumuni-muni, no? Ipasakop natin ang lahat sa kalooban niya. Ibigay natin ang may pagtitiwala. No? Simula ngayon, sa tuwing dadalawin ka ng anumang bagabag at pag-aalala, huwag mong kakalimutan ang kasama mo si Jesus. Saan ka man naroon? Sapagkat kasama mo siya kahapon, ngayon at bukas. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nangiiwan. Ang Panginoon laging on time. Never too early, never late. Ang Panginoon, anytime. Nandiyan siya. Let us pray. Ama,
Salamat po sa lahat ng mga kamangha-manghang bagay na ginawa mo sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-ibig na inihayag sa amin bilang iyong katawan. Pinasasalamatan ka namin at tinatanggap ang lahat ng iyong mga salitang itinanim sa aming mga puso ngayong umaga. Tulungan mo kami na mapangalagaan ang mga ito at sana'y mag-ugat at magbunga ng mabuti at mga kahangahangang bagay. Salamat sa ibinigay mong buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, sa iyong banal na presensya. At sana'y palagi kaming mapaalalahanan na manalangin ng may pasasalamat. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang bendisyon mula sa Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at mangagbatian kayo sa bawat isa.